So hot! Nakakalungkot na po. 91 po sila. 91? Blended po kami. Tapos ilan lang nandito? Ayun na po. Ito pa po ay may na. Yung iba po ay nag-school. Kumatang asawa kasi nandito. Ano lang siya? Pahapyaw lang siya. Kasi sa ibang mga napuntahan ko po, talagang inaawit ako ng 2 hanggang 3 oras. Nagkakasama. Ngayon, kahit mga 1 oras, pwede na po doon. Kaya po. Simplihan lang po natin. So, lahat, yung iba dito, siguro nakapag-ano na sa amin. Kayo po ay DPW. Ayun, bagay sa inyo po ito. No? Kasi lalo pag may mga kailangan, di ba, halos lahat, yun ang pinaan nila. O kaya si ate, Bausi. Meron siya akong ipa-plus Bausi ka. Putik mo. Putik sa kabawsi. Oh. So yun, unahin natin yung mga, yung batas na para po sa inyo, bilang kababaihan. Walang lalaki, no? Kaya wala tayong pulutan. Oo, dapat may kaya lang wala po, no? Lahat yata mothers dito. Kasi yung iba pong school, mga lalaki, nandun naman. Yung iba, mga 5, gano'n. At least, hindi nag-iisa. Pero yung usapang napuntahan, isa yung lalaki. Nakalukbok na lang na gano'n. Kasi wala nang laban eh. So yun, sa 9262, ito yung para sa inyo na batas at sa kasahan ninyo. Sa mga bata, covered siya ng 9262 kung siya ay nasa minor age niya, tinatawag natin, or yung below 18 years old siya. Pero pagka 18 na po yung anak mo, hindi na po siya covered ng 9262. Yun yung tatandaan natin. Kaya lang, magiging iba siya kung special po yung inyong anak. Ito, kahit 26 siya, pero may disability siya, consider siya as yun na, special or PWD or ano man ang yan. Kaya lang kasi kailangan meron silang ID. Doon tayo nagkakaproblema. Kahit sabihin natin na makikita mo may disability talaga siya. Pero pagka walang PWD po na magpakita, hindi po siya i-consider ng court. Lalo na pagka sa court po ako nag-uusapan. Hindi po siya mako-cover ng 7610 ever o kaya 9262 kung wala po tayo may pamilya na ID. So, importante po yun. Patulong po kayo sa mga wala pa pong ID, mga single parent. No? Kailangan po ninyo, kailangan po ninyo yun. Tulong din po yun. May mga discount pagkaka yun eh. May mga save up. Yun. Kailangan po kasi meron kayo. Kasi ngayon, kailangan na lang pakina eh. Lahat dapat may ebidensya. Yung lalaki nga, di ba? Kahit makuling-huling mo na, nagkakaila. Kaya ngayon, kailangan lahat ng mga sasabihin natin or ipupulong natin sa ibang tao o makasuhan lalo na pagkakasuhan, kailangan yung So yun, sa 9262, meron tayong 4 yun. Physical, psychological, financial, at saka sexual. Panglima na lang po si economic. Kasi minsan meron. Pero ang economic kasi sumasama siya sa financial. Bali, iba yung financial na hindi sinustentuhan na bata. Over din naman po siya ng 9262. Tsaka yung economic kasi sa inyo po yun. Halimbawa, teacher ka. Kung nag-asawa kayo, usapan ninyo, pagka naging 5 years old na yung bata, pwede kang bumalik sa pagtuturo. Kaya lang yung asawa mo, ay hindi ko makabalikin, baka maligawan ng kapwa teacher. Ginawa, pinuntis ka ulit. O hanggang sa sunod-sunod yung anak mo, hindi ka nakakabalik, hindi mo na nagamit yung pinag-aralan mo o bilang teacher mo, natali ka sa bahay, di ba? O di kaya nag-alaga kayo ng manok, 10 manok, binenta lahat, ni isa walang naiwan. Tapos hindi ka binigyan kahit piso. Hindi ka man lang makapagparibal. Ikaw ang laging nagbibigay ng di ba? Kahit totong, ikaw ang nagbibigay nyo. Nagkasyaron ka pa sa mga kainan para lang may pakain. Tapos hindi ka bibigyan, kahit 20. Papasok po siya sa economic. May paupahan kayo, lahat, siya na ang kumukuha. Diba? Hindi po pwede yan. Dapat kasi, pag nagkasama ko lang sasama kayo, kahit hindi kayo kasal, dapat hatian talaga kayo. No? Kaya lang, ang hindi din kasi mako-consider na pagka yung sa kabit-kabit, iba naman yun. I-explain ko yun na. Huwag niyo akong pagalitan pagka hindi kayo kasal, kung sasabihin mo, kakasuhan mo ng kabit yung babae ng kinakasama mo. Hindi ka pwede yun. Kasi hindi naman kayo kasal. So yun po ha, yung sa economic, diba? So yun nakita po ninyo yung difference nun. Financial is yung hindi nasustentuhan. Yung economic sa'yo mismo. Sa'yo yun mismo. Minsan kasi, sabi nila, pag hindi daw nagsustento, economic daw. Hindi po. Iba po yun. Kasi ang sustento kasi sa bata. Bilang nanay, hindi ka talaga kasama doon. Hindi ka 100%
100%. Pero magiging kasama ka doon kung halimbawa kapapanganak mo. Paano ka makapagtrabaho kapapanganak mo? Sino magbabantay ng anak mo? So yung pagkain mo, kasama po sa bibigay ng lalaki. Sakaling iiwan ka man yan. May nag-iiwan ba na may ay kayo na nag-iiwan, habang kagaganon na. So, kayo, kagaganon. So, yung sa physical natin, ito lagi-lagi, dito tayo nagkakamali or kalimitan, dito nadi-dismiss ang isang kaso. Kasi ang nangyari, nag-away sila ngayong araw. Ang medical niya, next week pa. Wala na, di ba? Dapat, within 24 hours po, nagpa-medical po tayo. Hindi pwedeng sabihin mo na, ay, hindi, may kakilala ako dun sa Santa Maria o kaya sa Johnny Hospital, sa susunod na lang na araw na pwede ako, tsaka ako pa-medical. Kahit binigyan kayo ng medical legal, pero yung oras kung kailan nangyari yun, bibilangin ng court yun. Kahit tanggapin ng court pagkakita ng business na gano'n, wala na. Sayang lang. So dapat, within 24 hours, makapagpa-medical po kayo. No? Ang medical naman, pagka nagpunta ka nung titingnan ka, laro sa Santa Maria, 50 pesos babayad nun. 50 pesos pa din. Yun naman, 50 pesos naman. Pwede pang manghiram naman. No? Kasi yung iba kasi baka mahal, baka ganito. Pero wala naman babayaran pagka nagpa-medical eh. Pagka kukunin mo lang yung papel, yun may 50 pesos na babayaran. Pero yung i-submit mo yung sarili mo para i-check nila, wala pa munang bayad. Yun. Kaya lang pagka may sugat ka kasi i-require nila na magpa-antay-taytano ka, i-inject. Pero kung wala kang pera, pwede mo namang hindi na lang bilhin yun para maitusok sa'yo kung sa tingin mo kaya mo ba. Kung hindi ka naman yung pinuktok ng bulok na may kalawang, di ba? May nautok sa bulok na may kalawang. Kasi antay-taytano, ganun yun, di ba? Kung kamay lang naman ang sumutok sa'yo at walang kalawang naman yung kamay niya, wala lang, hindi na kailangan ng antay-taytano, di ba? Kayang-kaya ko na to. O, yun yun. So, yun yung sa physical, pinaka-importante kasi yung medical legal. Pagka medical legal, wala kayong may pakita sa akin, kahit sarado kayo pumunta sa akin, pero wala kayong may pakita, wala po tayo magagamit as evidence. Kahit na umiyak kayo sa akin doon, eh wala po. Kasi kahit gawin ko yun, magsasayang lang tayo ng oras kasi wala naman tayo may pakita. Sasabihin mo, paulit-ulit. Ilang beses, 10, 20, pero wala kang may pakita kahit isang medical. Kung anong mangyayari? Na binulog ka? Kailangan pa din. Kasi kailangan ikaw yun. Eh paano yung sa video blurred? Ipakita yung kamo ng gusto, di ba? Tapos ngayon, uso na ang na-edit na video. Kung kayo nakakuha na video, hindi naman sa inyo na CCTV yun. CCTV ng kapitbahay. Eh, ayaw ng kapitbahay makialam, hindi nila yung CCTV. Wala. Kailangan meron. Tapos, ang pinaka-importante, bakit sinasabi ko na, pagka sinaktan kayo, pa-medical kayo, gaano man kalaki yung sulat nyo. Kasi pagka nagsampa kayo ng kaso, kasi isa lang yung binigay nyo, kung ano yung nakalagay doon, lalo pag-slide lang, ang magiging kaso lang yun, slide lang ang ano nun, mababa lang ang piyansa. Eh, ang piyansa ng 926 nasa 80 to 100,000. Pero bakit may 2,000, may 1,500, may 3,000? Kasi ang nakalagay doon, slide lang. Kurot lang eh. Yun lang na ipakita. 2,000 lang. Diba? Oo, yun lang. Kasi meron eh, nung grabe yung sugat niya, halos pumutok yung noon niya, ayaw niyang sampahan. Pero nung nagsawa siya, hinurot lang siya. Doon pa siya magsasampa, di ba? O anong tawag mo doon? Oh, yun. Yun ang gusto kong sabihin tayo, nakakatanga mo, gagawin ko sana, kaya lang baka umiyak. Pero ganun po ang nangyari. So dapat, pagka nasaktan kayo at alam niyo yung ano, pag medical kayo, kahit hindi naman ninyo kukunin yung medical, kukunin ninyo doon. Opo, parang bangko na i-withdraw nyo yun, pagka ayaw na ninyo. O kahit ganun kakapal yung medical ninyo, ilagay natin, o wala na. Baka sasabihin nun, wala nang piyansa. Kasi 80 times kahit sabihin mo 10, 800,000, yung malapit na sa 1 milyon, mababayaran ka ngayon. Diba? Wala. Kasi, yun nga, pagka marami ka ng bilensya, mas mataas yung magiging pangod niya. Pero kung isa lang, napakasimple lang kung ano, tapos doon ka pa magre-reklamo, wala, magkano lang. Minsan pa, nagkakabate, sinampahan mo, tapos bukas pipiyansahan mo. Diba? Kasi hindi talagang normal, parang sa tingin ko ano, sa mag-asawa yun na nag-away, agad tapos papakulong daw. Tapos mamaya mangungutang pang piyansa. Diba? Mangungutang dahil buntis pala. Magtiting muna kayo, tingnan nyo ba? Dahil lagi kayong galit at inaaway na sa buntis pala kayo. Diba? Kaya mahirap po pagka sa mag-asawa kasi kaya minsan, yun nga, nagagalit yung iba, bakit kailangan ko
pa din, sige pa din, kahit anong sabihin, oo, nang oo, promise pa ng promise, magpunta ka bukas sa akin, lang nangyayari. Diba? Paano gagawin? Na-report ko na. Pagka na-report na po kasi hindi pwedeng bawiin, ituloy mo, tapos doon ka sa court, ma'am, atras. Kasi kung hindi namin itutuloy yun, ano, pag yan makakabulin, may bago kami, kayo muna kabulin. Nakakapagod yan tumakbo. Mahirap po yun. So yun, pagka sa physical, sa tingin talaga ninyo, tulong-tulong na talaga kayo. Ayun, ano ninyo. Kaya lang huwag naman kasi ninyo antayin na talaga magpapantay ng paano. No? Kasi may iba, is for more. So, tapos hanggang ano na. Diba? Saka mapapansin din naman po ninyo sa sarili nyo. Dati, nakakapag-lipstick ka, nakakagala ka, ngayon, anong nangyari? Diba? Ibig na maganda ka dati, ngayon, pangit ka na, ikahayawan ka na, totoo yun, di ba? Dahil din sa akin ngayon, sabi nila na dahil sa asawa, stress ka sa asawa, pero bakit hindi ba may magaganda ang asawa? Ano kayo ginagawa? Di ba? May mga ganon, bakit yung asawa nun, lagi masaya, lagi balidosa, di ba? Kasi yung asawa mo, sasabihin, di ba yung asawa ni ganito, ang ganda-ganda. May pagkagano lang sinabi ng asawa mo, sabihin niya sa kanya, siya, binibigyan ng pera ng asawa, kaya nagpapaganda, ako wala kang binibigyan ng piso. Pagdating kasi ninyo. Kaya lang minsan kasi sa akin, ano, may mga nahihiya na, ay, huwag na lang. Kahit na magbibig sa harap ng asawa natin, hindi mo magawa, no? Yung mga nire-reserve pa. So yan po yung sa physical. Basta physical abuse, kailangan medical legal. Pagka walang medical legal, kahit anong reaction natin, wala po tayong magagawa. Pangalawa, ang psychological. Dati-dati, pagka binubog ka ng asawa mo, umatik, inaragdag na namin si psychological. Tinatanggap nila yun. Kaya lang, kung hindi ka naman binubog, pero maganon yung asawa mo, mas malala ka sa'yo magsalita, doon papasok si psychological. Sabi nila, pagka sa mag-asawa, hindi na daw kailangan ang evaluation. Result ng psychiatrist. Kaya lang, sa court kasi natin ngayon, last year na nagbabasa na ng DC-20, kailangan ng evaluation. So, nire-require po namin kayo na magpa-psychological evaluation. O, ganito, tanggalin niyo sa isip niyo na lahat ng nadadala sa psychiatrist ay, baliw, di ba? Pero hindi po, para sa inyo. O, ang babae nagkakaroon ng postpartum, totoo yun. Kahit nga hindi ka papanganak, parang luka-luka na, di ba? Kapag may problem, totoo. O, kulang sa pera, madaming na utangan sa Shopee. Hindi na Wala kanulong sa online, o hindi nakapagbayad, mabaliw-baliw na. Diba? May mga ganun po. O di kaya nakakita ng pinapatay, pinangatay na tao. Diba? Nagkakaroon po ng trauma ang tao. So yun po ay kailangan natin ang tulong ng isang psychologist. At ang psychological evaluation yun ang ebidensya na hindi pwede questionin ng kahit sino. Kasi nasa utak po natin. Lahat ng nakasuhan namin ng psychological, nag-dismiss yung iba pero ang psychological ay hindi pa din. Yun ang kumakalawin din sa tao para mag-prosper yung kaso mo. Kasi sa physical, pwede kang mabuntog, di ba? Bumulong ka muna sa kalsada bago ka magpa-medical. Sabihin mo, tinulong ka ng asawa mo, ito na makikita ang sugat. Psychological, hindi ka pwede magbabalik-baliwan mo. Malalaman at malalaman mo mas nila. May mga paraan sila kung paano makita kung talagang galit ka o hindi. Unless na lang talagang magalit ka o kaya may kinitay ka ng gamot para talagang yung utak mo magawin kang pindang, di ba? Baka magdumuyad ka o magawin yun, nagtipat ka ng hangin, maging baliwan. So yun yung kagandahan ng psychological. Kaya pagka nakikita kasi namin na ang magkarelasyon, parang kulang yung mga ebidensya niya. Mababa lang, tulad ng slide, kasi pitik lang, o kaya kurot lang yun. 2,000 lang kasi yun. O, di para mas mabilan natin, lalo kung hindi naman yung asawa, at wala naman kayong anak, at talagang paulit-ulit yung ginawa niya sa inyo, psychological po namin kayo para mas maging maganda. Ang psychological namin yun na nakaka-120 ang fiancé. Tapos depende pa yun kung sa kailan mo nasabi na minura ka ng ganito, minura ka ng ganyan, yung alam mo yung araw kung kailan ka sinabihan ng hindi maganda. Yun yung pwede natin ipasok sa psychological. Ito lang kasi ang pagka ikaw, sanay ka na sa salita o kaya sa family ninyo, sanay ka na po na namumura o nakakarinig ng mura, parang wala na sa akin. Pero nung first time mo na makarinig ng mura, diba, sobrang sakit, parang hindi ka makagalaw na parang, yung parang gulat ka, na bakit may nagsabi ng gano'n sa'yo. O kahit sa mag-asawa, sasabihin ka ng asawa, magkatabi na kayo, maglalabing-labing sana kayo, sasabihin, mabaro. So, di kaya pagkatapos ng ay hindi ako nilabasan, ang luwag, gano'n.
naman nila naiintindihan ng mga bata, no? Pagkaliwanag dyan, ha? Hindi magagalit ng bata. Oo, yung gano'n, anong mararamdaman nyo bilang asawa, di ba? Sasabihin pa, ay, panghingaman, o bakit sino may sabi kasi pupunta ka dyan? Di ba? Gano'n kasi ninyo, natahanan nyo. Kasi minsan, gaganon ka lang din kasi, o, eh, gusto ka talagang, i-abuse ng asawa mo dahil sa pananalagkanan na niya na gano'n. Meron talagang mga gano'n na lalaki, sasabi, aluwag. Eh, baka naman sa luwang, lumiit. Kasi nung una naman yan, kasi yan, di ba? O nasasarapan ka pa, nakakailang putot at dyan. Ayun sabihin mo maluwag, baka sa'yo yung lumiit. Hindi, sure mo. Gano'n, ang gagawin. Kasi minsan kasi, hindi kayo lumalaban, eh talagang gano'n ang gagawin sa inyo. Di ba? Sasabihin, may mapangi, may mabaho, o bakit ka sasabihin yung kalitang mabango. Eh, ang kabit kasi, pagka pinuntahan mo, pagka sinabi mong pupunta ka, abay talagang tuloy-ligo yun, di ba? Kahit anong sunrocks daw gagamitin nun para bumango, unang maamoy. Eh, tayong mga asawa, kung nasa bahay, napapamalente mo, abay pagka asawa mo, sisibasilin ka agad, may mapanghi pati makasibasin ka, di ba? Kasi tayo, nagpawis. Ganun naman yun. Eh, kung sinabi naman niya, mamayang gabi gaganunin ka, ay mamayang gabi. Nay, yung anak ko muna, mahirap pambili ng downy. Kapabango ka syempre, kasi alam mo yun ang gagawin ninyo. Kasi minsan kasi yung mga asawa natin, mga ganun eh. Eh, bakit sinabi mo bang may gagawin tayo? Ganun yun kasi. Magpaalam ka na. O di kaya, di ba sabi nila, dapat in-schedule daw. O, dapat pagka in-schedule naman, alaman mo pa rin. Kasi baka nakasampu kang dyan, gamit ng downy, wala ka pala, no? Sayang yung na yung downy pa talaga dinamit. Ibang ibang set. Yun lang ang masakit. So yun, kasi minsan na yung mga lalaki, kaya lang pag sinagot nila ng gano'n, bakit oo nga naman. Yung isip nila yun kukumpara ka sa ibang babae. Hindi siya kasi, yung asawa niya, nagkakasusan siya. Samantalang ikaw, may pangbili ko ng wala. Pati nga napkin, anong ginagawa ko, yung lumang damit na lang, yung pinapagtapan ko, di ba? Totoo mo, diba? Minsan kasi mga sila, pero bakit may pagpaganda ba ako? Sabihan ko yung mataba, o bakit? Sino bang dahilan? Kaya bumaba ako. Sino bang dahilan na may gustong may junior dyan, o kaya may anak? O kaya ginusto naman natin yan. O bakit siya ba? Hindi ba kumulong? Nasabi ko sa inyo, di ba lumiit yan? Ay, hindi din ba mabaho yan? Ganun lang yun, kasi minsan kasi, sa bagay may mga asawa kasi na, parang yun yan, sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo kaya na mag-ubad sa harap ng mga asawa. Na pagka nag-dinis kayo, nagtatago kayo, kung naman babae, nakakutulog-ubad na. Pero siya yung natingatan din ninyo kasi mga asawa nyo, bakit lumaylay yun? Kinukumpara naman sa mga nakikita. Kaya medyo, naman na ninyo yung sarili ninyo, diba? Kasi nung mga daladalaga, syempre intact pa yan. Eh ngayon, medyo may lumalaw-law na. So yun po yung din natin. Minsan kasi, yan yung mga lalaki kung anong gusto. Ang payat naman ng asawa, ang sexy. Tapos tingnan mo yung pinalit sa kanya, mataba. Diba? Kaya mo talaga ng mga lalaki, hindi mo maintindihan. Pag tumaba ka, hindi sasabihin mataba ka. Pag kapayat ka, sasabihin naman puro-puro. May mga ganun sila. So, pagka ganun yung ginagawa sa inyo, at sa tingin nyo, natutuwa na kayo sa mga pinagagawa sa inyo, kaya basta huwag malaglag. Lagayin mo, pag mabalgod yan. Ganun daw ang posisyon. Nakikita tayo. Ayaw kasama nga ako pala asawa. Ay, ganun. So, yan po, pagka sa tingin ninyo, lahat ng mga sinasabi ng isip mo, mabago ba talaga ako? Yung mga ganun yung iniisip mo, bakit bang pangit na ba talaga ako? Yung gaganon ka, imbis na mag-concentrate sa trabaho mo yun at yun ang iniisip mo yung sinasabi sa'yo. O di kaya, yun nga, laging kapit-kapit yung asawa mo, imbis na mag-overtime ka para dagdag sahod, ang iisipin mo, yung oras, alas 5 na na makauwi ako, baka kung saan na naman kung tayo lalaki yun. Pagkagaling yung relasyon nito, hindi na po yan yung parang wala sa trabaho ka, pero ang isip mo nasa kanya. Bakit? Lalo pagka-asawa ninyo yan. May mga ganun po talaga na nasa trabaho na, o di kaya mag-out of town sila kasama yung mga ka-office niya. Hindi makapunta dahil pagka iniwan niya sila lalaki, magbababae, o di kaya nasa bar, kaya hindi na nila maniwanan. Hindi po naman yung baka hindi friends sa sarili mo, mas maya para mabantayan ang kasama nila.
Kasi lalo na sa mga babae na nawalan na ng tiwala. Pagka nawalan ka kasi ng tiwala, pagka nag-aaway kayo, di ba? Laging yun at yun pala ang bumabalik sa'yo. Tapos kung ano yung away ninyo nun, na ipapalabas po natin. Hindi po natin siya matanggal-tanggal. Pagka ganun po, at sabihin naman ninyo, kaya ninyo yung bumiwalay o umalis sa ano niya, alisan na ninyo habang maaga. Huwag kung hayaan na talagang lulubo kayo, tsaka yung naisip na, ay, kailangan pala, dapat pa. Nung bata-bata pa ako, baka may mas nahanap pa ako, mas okay sa kanya. Kaya lang kasi hindi naman pare-pareho ang isip natin. Kasi napagmamahal mo talaga, kahit anong sabihin ko dito, marahin mo pa talaga ako. Kasi mahal mo ka eh. Ganun po yun. So yun, psychological natin, kailangan po may psychological evaluation. Kaya lang sa ngayon, ang mahal. Dati-dati ang psychiatrist, 1.5 lang per session. Ngayon, yung malaman nila na ginagamit na import yun, ano na, naging mataas na yung singil nila. So yung libre po natin, madali. Once a month, so abutin ko lang po 6 months. So matagal po talaga yun. Pero at least, pagka ganun, bumubulong pa din. Tapos once a month lang siya, nakakapagtrabaho ka. Tapos pagka meron ka namang pera, pwede naman po tayong private. Tinatanggap po ng court yung private. Psychological evaluation. Ang hindi tinatanggap ng court na private is po sa medical legal. Kasi pwede nga natin bayaran yun. Tsaka yung, pagka naabuso kayo sa school, hindi mo pwedeng yung genital natin is private na o bigay niya ang gagawa. Kailangan yung doktor namin at saka sa WSP ng GBS. Yun ang pwede lang. So may tanong sa psychological? Wala naman. Wala naman nakakaisip na imitin ng anak, mga ganon. Wala. Diba? Kasi minsan talaga pag yung anak mo ay umiiyak, gusto mo nang pitpitin. O gusto mo nang daganan ng unan. O medyo wala na ha. Iba na yun ha. Pag nag-aaway kayo ng asawa mo, gusto mo iganda yun sa anak. Hindi na po yun, hindi na po yun normal. Pagka nakakaisip kayo ng ganon, kailangan na yung pagbilang kayo. Kahit hindi naman kayo magsasampa ng kaso, pero may mga nararamdaman kayong parang kakaiba sa inyo na hindi dapat. Na pagka naisip nyo, ba't iniisip ko yung mga ganung bagay, pwede po kayong magpa-refer po sa DSW sa may Johnny Hospital. Libre po yun na binibigay, kaya lang pagkagagamitin sa kaso, hindi po sila umanaba. So kailangan po magdaluyong tayo o kaya private na psychiatrist. Yun po yun. So wala rin tayo sa psychological. Alam niyo yung sagot niyo sa asawa niyo. Pagka inaano kayo, inakapatakan kayo. O pag-apak, tag-check ka na. Ano naman talaga, baka mamaya, ang katapang na ng babae ng tambuko nga, sabihin ng mga asawa niyo. So yun po yun. So ang financial, na ipaliwanag ko kung paano. Ang financial kasi kailangan po 6 months na hindi po nagsustain ko ang lalaki bago nag-fail sa amin. Ang problema kasi pagka sa amin, kailangan may ebidensya na hindi talaga nagbibigay. Eh ang mga lalaki magagaling. Anong gagawin? 3 months nagbigay. After palilipasin na naman ulit, wala pang 6 months o magsi-6 months na o magbibigay na naman. Eh tayo, wala tayong choice. Hindi tanggapin yun kasi kailangan ng anak natin. Tinanggap natin na putol yung 6 months. Kailangan putulin yung 6 months na hindi nagbigay. So halimbawa, mga 3 months na hindi nagbigay at talagang gusto na ninyo, pwede na kayong dumiretso ng family court sa may malolos. Yun, isasabihin na nila. Kaya lang bago kayo entertain ng malolos, kailangan mo kahit minsan nagkaroon kayo sa barangay. So may blatter sa barangay na may kasunduan kayo o kaya nung nagpusap kayo sa barangay, hindi kayo nagkasundo. So ang gagawin nun, yun ang papakita lang ninyo sa yun yung once lang kasi kailangan po ng court na kahit isang beses lang nagharap sila. Kasi nga naman baka hindi alam ng tatay na may anak sa inyo. Sabi niya, pinutulog sa labas sila, paano may anak mo sa'yo? Mga ganon. Tsaka, dapat alam mo ninyo kung sino yung tatay ng anak niyo ha. Baka wala naman nakalagay sa birth certificate kasi nakamin niyo yung tao. Mahirap pong patunayan yun, magpapatigil pa po kayo. No? So dapat po, ang nakalagay sa birth certificate ay kung sino po yung hinihinga nilang suspension. Pagka walang pangalan po sa birth certificate yung tatay at hindi naka-acknowledge sa bata, kailangan po ninyo mag-DNA. Kaya may nagpupunta na ng tulpo. No? So huwag naman ninyo kaming idamay, no? Kasi hindi namin alam, gumawa niyan, walang tatay, ay walang pangalan ng tatay eh. Sabihin niyo, walang ginawa mo, ulis paano nga namin makahanap, di nga namin alam, bakit nakita ba namin kayo na nagbebimbangan dyan para mag-testify kami na siya ang tatay, di ba? So pagka nandun kayo, sabihin ninyo, hindi po kasi inaamin na siya ang tatay. Eh pag sa pulis naman po kasi, wala nga naman kami may pakita ng ebidensya na siya ang tatay para makasuhan po. Eh ngayon lumapit kami dito kasi nabalitaan namin libre ang dito. Tutulungan
magkakasuhan nito, ikaw ang tatay, wala naman si Lord Sir. Paano kayo susundo? Paano kayo makakasama ng kaso? So yun po ha, pagka financial po, kailangan po 6 months bago natin masampahan ng kaso. Pagka wala pa, pero gusto ninyo, usap sa barangay, ikasundo, punta na po ng Malolos. Nag-gets po yun. Kasi may iba, laging ganon. Pagka malaki na yung masukan, walang mag-enroll, puno yung office ko, financial. Lahat po yun, pino-forward ko sa Malolos kasi ako sa Malolos. Kasi hindi naman kami kakausap. Lalo pagka magkaibang barangay po kasi kayo, mahirap kausapin. Kaya yung iba, sumupunta mismo sa barangay kung saan ang tira yung lalaki. Eh, survey nung iba, pagkaharapin ng mga magulang sila, hindi ba na po. Yun, ang ano nyo, sa mga kilala nyo, huwag kayong magpapaanak kung hindi kayo sigurado. Ang isa pa, ano yun, magka-relasyon sila, pero ni probinsya ng lalaki hindi alam. Ang pamilya ng lalaki, wala siyang kaalam-alam. Sa akin papahanap, eh, ikaw nga hindi mo alam, pero nabuntis ka eh. Sa akin papahanap, paano ko malalaman yun? Picture ang labo-labo, paano ko malalaman yun? Diba? Kaya nga nagtataka ako, meron palang ganun. Magsasama kayo, hindi mo kilala yung magulang niya, kung saan siya galing. Tapos, mabubuntis ka, kakayaan mo lang na hindi mo man lang makilala kahit mga kapatid, mag-anak. Kahit Facebook, hindi ka na-post. Kahit Facebook ng lalaki, hindi mo din alam. Eh, sabi ko, posible naman yun. Nakatulog yung lalaki, kalkalin mo yung cellphone. Eh, hindi. Eh, ilang bang tayo buntis, di ba? 9 months? So, isang ano, pero hindi talaga yung kilala. Ang nakakaano. Kaya pagka ano, may kilalanin yung sino yung mga sinasamahan nyo. Pagka hindi lang bata ang habol ninyo doon, dapat kilalanin ninyo. Pero kung bata lang ang gusto lang ninyong magpabuntis para may anak kayo, eh okay na yun. Pero kung yung ano, tipo na, syempre, para magpapag sa bata, alam naman kung sino yung nakakasayo. So, okay na tayo sa financial ha. Wala na siguro mag-ano doon. O sa sexual, ito naman. Bakit kaya sa mag-partner o mag-asawa, yun na nagre-reklamo ka ng sexual? Ano po bang nangyayari doon? May pinipilit ba dito? O kayo? Sila ang pinipilit o kayo ang pinipilit? Dagan agad. Kahit di tumatayo, daganan na. Pag hindi nakatayo, magsasabi lang, ay may babae to, kaya hindi na tumatayo sa akin. Ganon. Meron ba doon? Ang iba kasi, kaya may nagre-reklamo ng sexual abuse. Kasi saan pinapasok? O sa labasan ng sodomy. Mga lalaki na panood. Eh, parang sarap na sarap ako. Eh, tinesting yun sa asawa. Eh, may LBM yung asawa niya. Diba? Ang mga ganon. Hindi kaya, ay, parang ang sarap ng ganon o pinasubo. Diyos ko, hindi na lang nahugasan. Diba? May mga ganon talaga mag-aaway kayo. Diba? Kasi pipilit pa. Tapos, diba, minsan talaga sa atin, meron times na hindi natin gusto. Hindi naman nagbasa. Kasi, todo sige. Hindi nga makapasok kasi nga hindi madulas tapos pinipilit pa rin. Diba? May mga ganun kasi, talagang sa akin din ang ginagawa na gusto parang ginagawa sa yung mga asawa. Hindi naman pwede yun. Tsaka huwag kayong maniniwala na hindi naman paano makikita na naghahasa ka. Eh may anak ka ng 10. Diba? Nakaapat ka na lalaki, yung gaganon ka. Nakikita po yun. Kasi nga sabi ko, pagka ayaw natin, ginagawa sa akin, yun nga, hindi siya magbabasa eh. Pero pag pinilit yan, magkakaroon siya ng gasgas. Or laceration na tinatawag niya. Kaya namabilisto yung mga babae na sabi ginahasa sila, pero walang makitang laceration kasi basang-basa yung, diba? Smooth lang ang pagpasok, eh paano kung maliit pa? Di walang gasgas kahit ano. Yun po yun. Kaya hindi nila pwedeng ipagpilitan, lalo pag doktor ang maharap nila na nirape sila, pero wala man lang kahit ano na nakita. Kahit namumula, wala. Ibig sabihin, nung paulit-ulit na ginawa sa'yo, talagang kailangan namang pinuno ng video iba, o kaya mantika yung mo para, pero meron pa din. Kasi iba pa din naman yung natural na pamamasa ng bagay na yun. Bagay ba yun? Kaysa dun sa lalagyan mo ng mga artificial na pampadulas. Yun. Kaya nakikita ka, 10 kang anak, 5 kang lalaki, makikita pa rin pagka ikaw ay yun doon nakikita, doktor lang
lang po ang nakakaalam yun. Kaya makikita naman sa pinakaloob-looban natin, kaya yung mga, hindi naman sa ano, pero yung mga maaga na na-engage sa sexual activities, makikita talaga parang ano na pinagtripan yung ano, yung sugat sa kainin nila. Kasi iba-ibang lalaki. Eh yung ibang mga lalaki kung ano-anong pinaglalagay sa buon nila. Diba? May nilalagyan na, ano to yung bilog-bilog na yun. O may kung ano-anong nilalagay para malaki daw. Tapos may mga ginagamit din na parang dinodoble siya. Na may mga kung ano-ano para daw ma-enjoy ng babae. Pero pagkasanay kasi ang babae, hindi siya, parang pagka hindi siya nakakaramdam ng sakit doon, eh, parang hindi niya naiintindihan. Kaya minsan nga, tingnan nyo, may napapasok ng kung ano-ano, may talong, may mga bote pa, di ba? Kasi yun yung mga naghahanap ng kung ano-ano. Pero kung tutuklasin mo or titingnan mo yung background po ng tao na yun is, victim po siya ng sexual abuse kung bata. Kaya yun yung pinaka-importante sa mga anak natin na kapag nakaranas po sila ng ganun, pero ayaw natin kasuhan. Bakit? May ibang magulang kasi na hindi naman pumasok eh. Hindi naman eh, binilaan lang naman eh. Hindi naman nasira eh. Pero yung effect po dun sa bata, magiging yun yung lagi kong sinasabi na pwedeng ganun, para mag-experiment siya, para mapasaya yung sarili niya. Kahit sino na lang, patulan, kahit na yung baliw-baliw dyan, basta may titi, sige lang. Diba? Sa lalaki, di ba? Na poste na damitan lang ng papabae, papatulan, parang ganun kasi yung babae. Parang naghahanap siya. Kaya yung mga iba yung na nagtatrabaho sa mga pilaw, na bata pa pinasok doon, mga magulang o guardian man nila, parang kahit nakapag-asawa sila ng matinong tao, maghahanap at maghahanap pa rin po sila. Parang hinahanap nila yung iba-iba yung lalaki na kasama nila. Kasi yun po ang naging effect sa kanila. Lalo na pag ang mga bata po talaga. Kasi nila, yung mga ganun, ang aabuso sa kanila. Okay ka lang? Hindi ka namin mapapalitan pagka ano ka dyan. So, yun po yun. Pagka ang anak natin, pamangkin natin, sino pa man dyan, kailangan po, pagka hindi kinuli ang kaso, ano pa man dyan, kailangan po psychological. Yun ang pinaka-importante. Para malaman nila, yung nangyari sa kanila, is hindi dapat ginagawa sa mga ganong edad, mga bata. Tsaka para maintindihan nila na mali yun. Kasi may iba, akala nila, tama yun, yun na. Parang iba yung effect sa kanila. Mas maganda pa nga yung takot sa lalaki eh. Yung nagiging tomboy. Yung ano nila, kaya lang, syempre, hindi masaya yun. Paano yun? Imbis na babae siya dati, ang ganda-ganda niya, mas naging tomboy siya kasi nakaraan siya. Ang pabas niya. Meron pa. Si ano? Oo, ganang kwento na hindi in-address ng magulang. So, parang medyo okay na dito kasi naging ano siya, kaya lang deep inside dito. Kasi, kung makikita niya mga batch na, lalo na mga babae, may mga anak, pati siya, parang hindi kasi niya nahanap or na ano ba talaga ako. Hindi niya nabigyan ng tarungan yung ginawa sa kanya. Naiisip at naiisip pa rin yun hanggang sa pagtanda niya. Isang lover, unclothes, kung nakita niyo, dati nagbuso siya ng shoe niya. Panoorin niyo yun. Nung medyo bago na yung ano niya, kaya pala nagkakaroon siya ng mental na ano sa kanya. Kasi pala, nung bata siya, is merong ganun din, sexually abused ka. Pinapasunod siya ng ari ng sulit niya, nilalaway yung ano niya, yung mga ganun na pilit niyang binabaon. Kaya pala siya lasing doon, tapos yung lalaki na ano po niya, mga pwedeng asawa niyo. Kung mapapanood niyo yun, galing din siya sa ganun sa mga abuso. Pero yun nga, depende ang papupuntahan, kaya lang lahat naman tayo gusto natin, kahit na naging biktima itong tao na to, dapat sa maganda tayo siya mapunta. Kasi hindi po kasi pare-parehas eh. Nasa kung mayaman ba siya, kaya ba siyang pag-aralin, kahit ganun, kaya ba siyang ano, kaya hindi kasi dahil sa pera lang, ganun na lang eh. Kailangan kasi ma-address yun. Kailangan mabigyan ng lunas para sa ganun. Kasi pagka ang sakit, kakala na lang. Iba-iba yung effect mo. So, ano, naano na tayo sa sexual abuse, okay na po yun. Wala na kayong tanong doon. Sexual abuse natin. Pagka pinilit kayo, wag. Pagka lagi-lagi. Kung kayo ang lagi-lagi, dapat meron lagi. Pagka hindi kayo binila sa isang gabi, medyo hindi kayo nabubuhay. Ba, pagka kwentuhan ng mga lalaki, gano'n eh. Alam mo, misis mo nakasimangot, baka di mo diniligan
ganyan, kaya ganyan. Diba? Pagka nagkwentuhan, ang yabang-yabang pa. Kaya yung iba, akala, ang ano nito, ang galing yata ng asawa nito, matikman nga, tapos yung tinikman mo, ay isang pinamili, hindi ka ba nilabasan? Diba? May mga ganun. O, tsaka yung mga may asawa na naman dito, yun nga yung kwentuhan namin. Eh, paano yun, ma'am? Pagka ano, kung kapayag naman ako, kaya lang hindi ako nalalabasan. Baka ganon? Baka mayroong nabuntis ditong 5 beses o hindi pa naranasan kung paano masarap. Totoo yun, may tanong na ganon. Sabi ko nga sa kanya, sabi mo yung asawa. Kasi baka hindi niya alam. Baka ikaw naman kasi, halingin ka ng halingin, hindi ka pala nasasarapan. Dapat sabihin mo, lalo naman na pagkakatagal kayo mag-asawa. Ay, tagalan mo naman, hindi ako pa nilalabas. Ito, nakalabas ka lang, kasama naman na. Eh, totoo, di ba? May mga ganun kasi pagkalalaki, mas nakapilap na, okay na. Hindi man lang inisip yung babae, kung okay ka na ba? Ako naman na, yung gaganon sana sa'yo. Ano bang gusto mong posisyon para malabasan ka? Ganun. May mga, ano kasi, pero ako naman, yung sarili yung mga lalaki, sila lang, no? Pagka ganun, sabihin ninyo, huwag yung sarilinin. Kasi yun na, kaya ganun daw siya, kasi hindi nga siya nilalabas. O, di naghanap ng lalaki. Eh, yung lalaki naman, pera niya pala ang hinahabol, eh, talagang gagalingan nun, kahit anong himod gawin ko. Kaya, ano, nag-iisip yun, di ba? Ano ba yun? Pero yun po, nagiging problema talaga ng mag-asawa pagka nakakausap mo bakit ka nakapit bahay, bakit ka pumunta doon. Yung mga ganun, kailangan ko kasi sa mag-asawa, kailangan ko talaga yun. Pagka may iniisip kayo, sabihin niyo, puntahan mo ng kape, pwede pa tayo mag-usap. Kaya may mga asawa nila, tumigil ka, pagod ako. Gaganon ka? Eh ano ba yan? Si kumpare na nga lang kausapin. Kapag kumano na kayo, ang gagawin. Grabe, magaling kasi makinig eh. Tapos doon naman, akala ninyo, something yata dito. O hanggang sa pinayagan nyo, hindi naisip yung pamilya nyo, nasira na. Diba? Kaya mas maganda yung asawa. Kung pilitin ninyo, makinig ka, makakitali mo muna. Yun, akala niya may gagawin kayo, yun pala kakausapin mo. Kaya makinig ka, gaganon mo sa kanya. Tumakan nyo, teknikan nyo, huwag yung hayaan na yung tahimik na, hindi na kasi ano yung babae na nakahimik ka na lang. Pagka alam mo na sumusobra na sa mga pinagsasabi sa inyo, at nasasaktan naman na kayo, sabihin mo. Pagka hindi naman talaga, pumunta kayo kay ate, i-counsel mo nga kami, yung gano'n. Pero hindi, pagka may mga ganong away ng babae o mag-asawa, papuntahin ninyo sa akin. Then, pwede yan, maghiwalay kayo, o kaya kahit 10 yung anak nyo, baka may pag 11 pa, tapos kukunin na naman ninyo ang uminang, ay naku, Diyos ko. Pero gano'n, o, sabi nila, kasi yun nga, nag-open sila, kasi nga, hindi ako editor. Ay, ganun ba yung gusto mo, hindi mo naman kasi sinasabi, sabi ng lalaki. O after ilang months, 4 na buwan, bumalik sa akin, may lalakang inuutas, akala kong ano, tapos pag-tingin ko, ano talaga yung dyan, tumaba ka. Hindi, ma'am, na po ako. Kung sasabihin ako ng makininang, ilabas mo muna bago ako makininang, baka pati pambayad sa ospital sa akin kukunin. Kasi parang ako may kasalanan, eh, pumunta daw, buntis na daw siya. Pero at least masaya na sila, kasi nga, yun nga, hindi sila nakakapag-open, hindi sila nag-uusap kung ano ba talaga, bakit ganyan ka, masulit ka. Diba, hindi naman tayo manghuhula. Kaya ikaw masulit ka, bakit? Dahil, ano, di ka na kontento, pagod ka pa, puyat ka na, hindi ka man lang nasiyahan. Sabihin mo, para fair. Magkasama naman po kayo eh, kahit hindi man kayo kasal. Magkasama naman kayo, diba? Naglawayan naman na kayo, o ano bang ano doon? Meron ba? Sa bagay, meron kasi talaga. Hindi naman maano na sa mga mag-asawa namin, hindi ako magsabi. Ano pa din. Pero sa ngayon kasi, pagka nakikita ninyo may something na parang masisigat yung pamilya ninyo, mag-usap. Kaya hindi mo kayo mag-usap. Kasi hindi naman hindi kayo papakita ng asawa niyo. Nakakaisip. So yan po yung 926. May tanong po ba kayo sa 926? Wala naman po. Wala na, para matapos na. Hindi, umuulan, hindi kayo makauwi. So yan po. Tapos ngayon, ang tanong po, pagka ang asawa ninyo, tinadyakan yung anak ninyo, yun po ay covered po ng 926. Pero kung ikaw na nanay, ikaw ang nanakit sa anak mo, saan mo siya mapupunta? Child abuse. May ano pa din siya ha, child abuse kasi ang 9262, ang cover niya, ikaw na nanay at saka yung mga anak mo. Pero pag ikaw ang nanakit sa
Sa 7610 po siya. 76. Kasi hindi naman covered ng 96 na pati ikaw makakasuhan ng 96. Kasi bakas mo yan para sa sarili mo at saka sa anak mo. Yun ang pumoprotect ka sa anak. Kaya kung yung kapitbahay mo o ikaw ang nanakit sa anak mo, sa 7610 po siya mapupunta. Unless yung kapitbahay mo ang anak na ay ang tatay na para masabi mo sa akin. Kapitbahay mo yan pinagpipilitan ng 9262. Bakit ba? Kasi yung tatay talaga yun Wala na. Yun. Hindi na papasok yun. Magpumuli ang paano yun. So yun. Sa 7610 naman po, ito naman, parang parehas lang sila sa 9262 kasi may physical, psychological, financial din, at saka, pero hindi siya financial kasi Parang, kasi ang financial kasi mag-ipon lang siya sa alam natin So, bali wala kasi ang financial sa 7610. Bali, physical, psychological, at saka sexual abuse. Yan po siya mag-ipon. Yun lang yung tatlo talaga na nakukover niya. Kasi ang financial, sa tatay naman yun Yung hindi ka sinusustentuhan din naman. So sa physical, pagka ang anak mo ay pinanong lang, o di kaya kinurong lang, maliit lang po yan. Below 10 days, kung 30 days, ay ibibigay agad sa inyo yung CFA. Baka lumipas pa ang mga 3 araw o kaya 5 araw. So 35 days, ibibigay na ng barangay yung CFA, and then yun po yung dadalhin nyo sa amin para po ma-file po yung kaso. So, tapos pag na physical injuries kasi, ang tiyansa lang po nung gumawa is 3,000 lang. Bakit? Slight lang Oo. Saka physical injuries kasi parang sa matatanda na slight physical injuries lang talaga siya. Parang lang siya, kababaw lang po siya. Yun po, kahit 7610 pa yun, or kahit minor pa po yung nasaktan. Kasi minsan, di ba, pagka nag-aaway kayo, nadamay lang yung bata. Para makaganti ka, ay, mas mataas pagka 7610 to, sabihin ko, nasaktan yung anak ko. Pero hindi naman yung anak ninyo ang intention talaga niya na sampalin. Kaya lang gusto ninyo makasuhan yung tao na yun, sabihin niyo pati yung anak ninyo, sinaktan. Ganun yung iba kasi ginagawa nila. Alam na ng court yun, kaya pagka slight physical injuries, mga 3,000 lang. Surety pa yan, magkano na lang? 1,000? Kaya nalit na yung iba, di ba? Kasi slight kasi, pagka slight yun ang ginagawa po ng court. Huwag po kayong masasaktan na kasi ang court po kasi, alam niyo yung may nasamahan kasi ako kasi nga pinagpipilitan nila isang pala yung kaso kahit walang CFA. Sabi niya, nanay, alam mo na yung mo, hindi ka na lang magpabayad ng matapos na, pinapahirapan mo pa yung sarili mo. Pati yung officer natin, pinapapunta mo pa dito, magkano ba pinapakain? Pati ako sabi ko, pinapakain sa akin, walang pinapakain sa akin to. Pero ganun silang magsalita. Para lang maano yung tao na huwag nang mag-fight kasi slide lang naman. Ang gusto nila, ayusin na daw sa barangay. Pagka mga slide lang, yung mga slide physical injuries lang, gusto nila maayos sa barangay para hindi na magyakyan sa kanila. Bakit? Kasi, kaya din nagbaba ng DC-20 kasi ang slide physical injuries, may napansin sila, slide lang kumagal na 15 years nandun lang sa prosecutor's office ni hindi na ibigay sa court. 15 years? Ilang taon na yung anak 18 na yung bata. Nasaktan siya, mga ewan mo, edad na, 15 years na nakalipas na. So, ang sabi ng court, dahil napapabayaan yung mga minor case na lang na yan, bigyan namin ng 6 days para makita sa court. So, mabilisan lang. Kaya medyo na sila na, ayun na naman, state physical injury, hindi pa nag-ayos. Kasi sila, minamadali sila. Pag kasi hindi nila na-file yun, malinismis kasi yun, tapos ikaw, kayo sa Supreme Court. Pag alam Supreme Court ka, bakit nandito ka? Slight physical injuries lang yan. Sabihin mo, yung court kasi ayaw tanggapin kasi lipas na. O kaya, naiwan namin sa court, lipas na. Hindi man lang binaba sa court sila ang mapapagalitan. Pero sila, mapapagalitan na. Pero pag kami nagkamali, kaso agad. Kaya yun, medyo unfair yun, pero yun talaga. Bakit po, magpag-away tayo sa court. Pero yun ang rules nila na kailangan may CFP po yung kaso na yun. Kailangan po natin sundin. Kasi ibabalik po ulit sa amin. Sa pinabaan po sila. May isang barangay tayong nangyari. Kasi nga ayaw nilang CFA kasi sabi ni Ma'am BI, dapat yung mga ganyang bagay, 7610, diretso na sa amin. Kaya nga lang, sabi ni Board, kailangan may CFA. So, sinasabi namin sa kanila, hindi nyo mag-aayusin yan. Ang gagawin lang ninyo, haharapin lang sila, tapos para matapos yung tatlong paghaharap, kung hindi talaga sila magkakayos at hindi mapapatawad ng magulang, ituloy nila
kaso na ipapasa ulit, ay tututuhan na naman nila. Pagka may mali, balik ulit ng folder. Kaya ganun ka-importante yung ebidensya natin. Dapat meron tayo ebidensya. Kasi pag wala, papahirapan tayo kung ano pa ang kamakuha. Pagka sa 7610, pagka nag-file po tayo, kailangan to PSA ang ibibigay po natin. Sino po ang wala pang registration yung anak? Meron ba? Meron po kasi wala. Ma'am, di ba lahat po pagka nag-enroll, meron PSA? Maganda yun i-require. Kasi meron kami isang case na hirapan po kasi kami, nanggaling daw ng Mindanao, natanggap dito sa may, sa Batsyana, sabihin ko na, natanggap ng Batya, hahanapan namin ng birth certificate kasi may kaso na ipapay, walang birth certificate. Pinuntahan namin PSA, babayaran namin, wala pa din palang birth certificate, hindi ko siya register. O paano yung case niya? Wala. Kasi paano nga naman nabibigyan ito? Paano masasabi? Eh yung edad niya, pagka mo sa, kasi yung kind of dental, kaya yung dental, ayaw ka naman ng board, kailangan talaga birth certificate. Paano mo masasabing bata? Naging regular lang yung kaso niya. Imbis na may 7610 na nagdag, naging regular lang. Kasi nga, walang ipakita ng birth certificate, ayaw mong kabila na maniwala na minor siya kasi nga malaking bulas yun. Tapos walang kahit anong papel, decimal kahit ano, wala daw. At PSA, wala siya. So, ibig sabihin, bulo siya. So, mas maganda pag sa school, baka pa lang, i-refer na yung PSA. Kasi minsan din, yung pangalan ng bata, doon kami nahihirapan kasi pagka yung pangalan mo, may isang letra lang na mali, magkano din yun? 10,000 ako. Kasi yung middle name ko, hindi ko kompleto. 10,000 yung isang letra. Eh, anong yung letra ng aking apelyido? Isa lang yung letter C lang. Yung ANUMA, wala pa. Times na yun? 100,000 no? Para lang maayos yun. So, yun po yung tingnan ninyo sa pangalan ng anak nyo. Huwag na ninyo gawin yung ikaw. Yung iba kasi may Y, may H, na hindi ginagamit sa pag-aaral. Kaya pag nagbigay ng diploma yung school, mali yung spelling. Pagka nag-college, hindi pa na-check pa din. O nung papasok sa trabaho, lalo na pagka law enforcer, mahirap na isip. Nahihirapan ako. Sobra. Ako nahirapan ako. Yung pangalan, talagang siya. Pagka makita kasi na iba, sasabihin hindi ikaw yan. E diploma ang pinag-uusapan natin. Wala mag-grade 1 ka na, ilang taong ka na. O paano pa yun? So tingnan po ninyo yung mga pangalan ng anak ninyo. Kumuha na po kayo ng list. Para makita din po ninyo. Pati yung sa mga birthday, meron din nagkakamali sa birthday. Diba? Diba? Tsaka yung mga nag-delete registration, akala niya wala siyang pangalan. Pero kung meron na pala, birth certificate, hindi alam. Kasi nirehistro ng tita, hindi alam ng nanay na narehistro na nila. Lalo pag nakunin siya po tayo gawin. Ganun po talaga. Yung sa, anong pangalan kasi yung sa registrar's office natin, di ba, pag nakunin siya kasi yan, lalo, katulad namin, pag sa mundo, pagka nakuha ng munisipyo yun, parang isang buwan, iipunin yung bagong pinanganak ng ganitong buwan, tapos pagkakatapusan na, tsaka nila dadalhin ng province. Tapos doon naman i-encode. Kaya ang nangyayari, paano kung nag-leave yung tao na nag-aasikaso nun, may nag-iwan, hindi yung sa'yo, wala na, wala kang certificate. Ganun po sa probinsya kasi nga naman sa hirap ng biyahe-biyahe, hindi naman paano pang anak mo, punta agad doon. So ang nangyayari, yun na, iniipon nila yung isang buwan, tapos tsaka nila nire-restore ng isahan. Eh buti nga kung isang buwan, eh paano kung isang taon ng ipon bago dalhin doon? Yun lang, mahirap. So tingnan po natin. Pero sa atin naman yan, kasi required pagka pinanganak mo sa ospital, agad-agad, galawan na eh. Ganun! Bago mo ibigay sa ospital. Kasi po, ibigay ko sa ospital. Nakapin. Tapos, so parang ikaw mismo. Pagka hindi alam ng nanay yung lalakarin, diba? Diba kasi nga naman, na ang sumama, hindi naman alam ang gagawin, hindi naman rin gusto ang gagawin. Oo, dapat wala. Ganun pala yun, kaya pala may talagang nawawala. Oo, bibig na kanila dati.
Paano nga pala, naisip ko tuloy yung nabugis na ako, paano ka na mapapawala rin, wala na nilalapit sa kay Papa Malo. Ilaan na kahit public o kaya private na kasunod, yun na yung gawa ko. Kailangan pala may mga sinaso. Pag ikaw nanay, Sa private po ang aking pinag-asal. okay, pwede na. Days ko yan. Pupunta po ako na sa mga hotel pa lang sa bahay ko. Ako po ang kumabas. Pinapasok lang. Sa private na. At least para hindi pa kasama-kasama. Saka may ano siya, kailangan sa loob ng 30 days. Kasi dati type na lang. Basta ano ang spelling na. Oo. At least pagka ganun, alam mo na yung spelling. Kasi pag noon, kung ano lang yun, gaganyan lang doon. Oo. Ngayon, stay na birth certificate, tapos pagka physical din, medical legal, psychological evaluation, at saka anogenital examination. Sa anogenital examination pala, parehas ang 769 at siya 962. Ang gumagawa lang po doon is yung WCPU lang at saka sa akin. Kaya lang kasi namin ginagamit yung WCPU kasi minsan hindi talaga sigurado kung may pumasok o wala. Bakit kaya? Hindi ko alam kung may pumasok. Ang asawa, loko-loko, sinabi na nga na ano yung asawa niya, hinamit pa. O kaninong kamudan makikita doon? Asawa, sabi magre-reklamo, loko ka. Alam mo nga, kasi yung asawa niya, umuwi, sinabi ng kapitbahay, ay, yung asawa mo, pinasok ni ganito. May itong lalaki, hayong na to, pinagin ng asawa daw, tapos nagbimbangan sila. Sasabihin ko pinabukasan niya, pinulog daw sa'yo, tara ng station. O, sino makukuha ang ano dyan? Diba? Dapat pag gano'n, huwag mo lang galawin. Huwag mo galawin na, ganyan mo. Kasi pag gano'n, sino makukuhanan doon? Kung lalo na kung katatapos, kung kanino, ito sa asawa mo. Kung lalo, doon niya nilagay, hindi sa kanila. So pagka sexually abused po siya, kailangan mo. Tapos yung sinasabi nila, pagka-rape daw, dapat inilista. Hindi niya pwede sabihin mo na nakalimutan mo, naglasik na, tapos dinala ka ng hotel, hindi ka na sarapan, tapos reklamo ka ng rape. Hindi kaya naman sabihin mo may pinainom sa'yo. Kasi malalaman din natin kung totoo may pinainom sa'yo na gamot kasi sa blood test. Pagka makikita mo may chemical na halo yung dugo mo. Kasi nakikita talaga sa dugo yan. Kasi ang iba kasi, ang ginagawa, kasi alam nila, blood test sila, pagka sila agad-agad, pinapalipas pa nila yung ilang araw. So ang nangyayari pagka ganun, kasi parang hindi seryoso pagka ganun. Sa sexual assault lang natin nilalagay pagka matatanda, tulad natin, yan na tayo posibleng hindi natin susunod kung ayaw natin. Yung iba kasi may consider din paano yung asawa daw. Pero makikita mo kasi pagka pinilit, syempre may pasayan, kung malalak ka, kung ano pa man, support dun sa sinabi mo na pinilit ka. Pero yung sinabi mo pinilit ka, pero nalasing ka lang naman, hindi na consider mo na kakasama. Tsaka pagka ang pag-boyfriend at mag-girlfriend na mga bata, may nangyari na abutan ni tatay o kaya ni nanay, anong sabi ni nanay, kasuhan ko ng rape, ay hindi na mapapasok sa rape yun. Sa sexual abuse na lang po in relation to RA 7610 kasi ginustulong bata. Ang nilalaban lang natin ay yung edad na bata. So yun na. Kaya huwag kayo magalit sa amin pagka sinabi, ginahasa nga yung mga ginahasa. Uy, pwede na pinasok sa ano. Ginusto niya yan, kasama niya yan, pinayagan niyo. Ayan ito po. Kaya yung ano niyo, bantayan niyo yung mga anak niyo. Sino bang mga dalaga kasi dito? Wala ba? Ay, ito. 16. Bantayan ninyo, mga 11 pa lang, mga 12 pa lang. Dito bantay-bantayan ha. Mahirap na. O, pagsahan. So, hindi ko kayo pinapakaba. Kaya lang sa panahon ko kasi natin ngayon, mahirap. So, yun yung ano, sinilang 7-6 na posisto. Tapos ito na yung pinaka-main na. Kasi medyo napapansin ko na yung mga bata nag-aaral na. Kaya napili namin is dito sa mga maliliit pa lang. Kasi sa ngayon, ang mga nagiging biktima po ay sila. Mapalalaki man o mapababae yung anak mo. Kasi ngayon, marunong na sila mag-cellphone. Sa cellphone kaya hindi nyo alam kung ano yung mga nakikita
Akala niya naglalaro, yung pala may kachat na iba. O akala niya, bata kachat lang yan, nagpo-post ng kung ano-ano. O picturean mo nga yung ano mo, yung tutotoy mo, ano picturean ng anak mo kasi akala niya classmate niya. Kasi hindi ba nila alam yung mga scam-scam eh, o kaya yung mga hack na account yan eh. Akala nila, kachat nila, bata din, o nagsisend na. O una, picture pa lang, o mamaya yung gumagalaw naman, o video-video. Ang pinakabata kasi na kaso ko, 7 years old. Ang una, ganun lang, picture-picture. Akala niya classmate, nag-picture ng mga kubad na katawan kung ano-ano. O sabi ng classmate niya, bibigyan daw tayo ng cellphone. Pero ang gagawin natin, yung ganitong video. May sining na video, bata din ang gumagawa. Anong nilalagay? Nakabitang kang yung bata, nilalagyan ng bote yung are. O, yun ang pinakita na gagawin. O hindi ang ginawa naman ng bata, ganun ang ginawa. Ngayon, yung sinisingil or kinukuha na yung cellphone kasi ginawa na niya yun, ayaw ibigay. Ngayon ang nanay, nagtaka, bakit yung anak ko lagi-lagi namang naglalaro sa labas kasama yung mga kapatid, bakit yung nagpukulong sa kwarto? O minsan, tahimik, hindi niya na ano, o dahan-dahan na niya anong ginagawa. Nakatuwal, nag-video, yung lipo, na anong sa web. Diba? Saan niya nakita yung batang 7 years old, saan niya nakita ng ginagawa ng dahil sa cellphone. Diba, napakalala tayong mga tatanda, kahit gaano siguro kaano tayo, hindi naman natin gagawin yung pasok-pasukan na kung ano-ano yan. Kasi may isip tayo. Pero yung bata, iPhone. Malaking ano yan. Hindi yun ang ginagawa. Kaya yung mga anak natin, na pagka binigyan natin ng cellphone, di ba kasi minsan, pagka tayo lang, walang tatay. Nagtatrabaho tayo, pagod tayo. Para manahimik yung bata, bigyan mo ng cellphone, nagilang na yan. Diba? Parang yun ang magiging bantay niya. Habang tayo gumagawa, pero hindi natin napapansin kung anong ginagawa ng anak natin. Maliban sa nagiging mahina na yung mata nila, maliban sa hindi na sila nakakatakbo or yung mahina na silang tumakbo, kung ano pa man, kasi nakaupo lang po sila eh. Yun, nai-influensyahan din sila na napapalisa ng cellphone. Na kahit na mga kabastusan, na hindi natin alam, pero alam ng ating mga anak. Kasi yun, sa influensya ko ng cellphone. Eh wala kasi nung kailan ko nagsimula, nung pandemic kasi no, walang pasok talaga, wala tayong choice kung di gumamit sila. Kaya lang, yung mga batang ganyan pa, simulan na natin na bilinan na bawal ka sa ganitong site o kaya yung cellphone na ano, di ba may mga ano doon, o isa-set ninyo na parang pambata, pagka napunta na sa pambatanda, tatanggalin na. Dapat ganito ang gawin ninyo. Tsaka yung mga babaeng anak natin, pinapaliguan natin, o kaya kahit yung lalaki, may kapit-bahay tayo binibidyohan na, makikita yung mga putotoy at mga biningka. Tapos, kuwang-kuwa pa tayo pagka binibidyohan yung anak natin. Iba ninyo alam na pagka binibidyohan yung anak niyo, tapos pinost ko sa social media, may ibang tao na kumuha ng ibebenta sa mga pedophile. Kasi doon sila na-arouse, doon sila ginaganahan sa mga bata, yung mga genitalias ng mga anak ninyo. At saka ang pagpo-post ng mga gano'n na walang consent ang magulang ng bata na yun, pwede po kayo makukuha. Ay yung mga anak ninyo, pag may kumukuha ng picture o video, para saan po yan? Tanungin po ninyo, may karapatan po kayo na sabihin na huwag niyo kumukulan ng picture yung aking ito. Pagka sinabi ninyo, nag-pinost niya, pwede din po ninyo, pero reklamo yun. Kasi sa ngayon, sa Privacy Act po natin, hindi po tayo basta-basta. Tulad na nung sinabi ko, yung CCTV na videohan, pero ayaw ng may-ari ng CCTV na ibigay yung copy ng CCTV kasi mag-a-appear din kasi sila informed pa nung paan nila yun, nasa kanila galing yung CCTV. Pero pagka umayaw po sila, hindi po natin sila mapipilit na ibigay yung copy ng CCTV para magiging direction natin. So, ganun din po yun. Pag pinost sa online, kaya o nga pala, ngayon pa lang, kasi nag-video kami, yung mga videos po natin na yan, o kaya sa yung mga picture po natin na yan, ay napopost po yan sa Bukawi Aling News. Maganda naman ang kwento ng kung saan siya mapopost, ano? Hindi yung pang-reels lang yan na gagamitin lang para, kumita. Kaya lang yung 1,000 views, magkano lang yun, point something, point mga ganun lang. Pero pag gabihin tayo mga video na ganun sa ibang bansa, nakaka-diary sila, $100, $200. Ganun yun. Kaya yun nga, lagi-lagi ko sinasabi, pag yung anak niyo, huwag naman ninyong binisan ng mga sexy, tapos pasayawin ng mga anong klaseng sayaw. Diba, may mga gano'n sa mga anak, tuwang-tuwa ka, pinapalakpakan, kaya lang, yung anak mo, nasanay sa ganyan, maghahanap ka ng attention. Kaya pag nagsuko mo ng sexy na ganito, pinapalakpakan pala ako. Eh, hanggang sa matubuan ng dede, at magkaano na yan, dalagang-dalaga, gusto na sumayaw sa gitna ng mga tao. Kasi sinanay ninyo, kaya yung anak ninyo, sinanay ninyo mag-perfection. Kahit saan
sige na lang, ganyan ang suot. May bisita sa bahay, naka-perfect shorts pa rin, di nagiinuman yung asawa mo at barkada niya. May nakita yung anak mo, nag-demonyo yung isip dahil sa influensya din ng alak, inahasa yung anak mo, anong sisisihin? Asawa, wag mo kasi pinapunta dito. Pero una pa lang, dapat tinuruan yung anak na ayaw may bisita, magsuot ng ayos. Okay lang sa loob ng bahay, magtanggal ng bra. Basta kayo lang. Kaya lang, pag may lalaki sa loob ng bahay, o kaya may mga bisita, iayos naman yung sarili. Kasi pag gano'n yung sinasabi natin sa anak natin, maiisip nila yun na ay, dapat pala, huwag ganito ang suot pag may ibang tao. Ganun po yun. Tsaka yung mga anak natin ng mga babae kahit lalaki na sinasabi ko, pagka hinuhugasan natin, sino naghuhugas po ba? Kayo po ba mga nanay? Kahit mga lalaki o babae. Huwag ninyong hahayain o sanayin yung mga anak ninyo na maghuhugas ng kwet nila o ng ari nila ay ang tatay, kuya o kaya lolo. Bakit? Ganun din, mga kasanayan. O kahit sino na, kahit lalaki, ay sige, si Papa nga, hinahawakan yan para hugasan. Hindi totoo, kasi nasanay sila. Pero pagka sinasabi mo na, ako lang, at saka ikaw ang pwedeng maghugas ng bang-bang at saka ito. Siya lang ang pwedeng humawak ng ganito at maghugas ng ganyan. Pagka sinabi ninyo sa anak ninyo, maano nila, ba't si Lolo? Sasabihin niya, ma, ba't si Lolo? Hinawakan ng bang-bang ko. Sabi, ayaw mong pakawakan, hinahawakan niya. Ay, sabihin mo alam sa inyo. Pero kung sanay na si Papa niya, gano'n, hinahawakan yun, sasabihin ng lolo nun, ay diba, si Papa mo, hinahawakan ko, akin na natin, hawakan natin, hugasan natin. O, anong ginagawa sa CR ng lolo? Diba? Hindi kaya, yun nga, panoorin mo, tingnan mo muna ko, kasi papanood, masarap yan, gusto mo, try natin. Pero nasanay mo nga yung anak mo na walang hahawak, kahit na mo rin dyan, bawal. O, isa sa, ay hindi, sabi ni Mami, bawal. Tulad ng bata, pumunta sa office, nakita niya kasi yung isang staff ko yun, tuwang-tuwa. Gusto niya, pinag-tip, sabi niya sa tatay niya. Eh, hindi pinapansin ng tatay. Pero narinig ko, kasi, kaya sabi ko, sige, iuwi mo. Nung umuwi sila, iniwanan niya. Tapos sabi, bakit iniwanan mo? Sabi ng tatay. Kasi sabi ni Mami, dapat yung kumuha ng laruan, alam niya na dapat yung kumuha ng laruan, na hindi akin. Sabi niya doon sa tatay na, hindi pinaliwanag namin na, okay lang yan, nakuhanin mo. Kasi sinabi ng mom mo na may-ari niya na pwede mo kunin yung laruan. O hindi ipaliwanag. Ganun po yun, ganun po yung gawin natin sa mga anak natin. Kasi pagka nakasanayan nila na bawal to, pwedeng gawin to, mga ganun, yun ang maitatatak ko sa sila habang bata. Kaya kami dito sa mga kindergarten kami nag-start kasi sa mga ganyang edad, natuturuan natin. Ang mga 14, 15, mga pataas, hindi na po. Mahirap na po. Pero gumagawa din kami ng paraan kung paano. Kasi may sabi ko, mga 11 years old, 12 years old, nakakalungkot po. Pero yung mga hindi natin naranasan, baka nararanasan na nila. Isa akong magulang, nagkwento yung anak sa akin, ay mga dila-dila ay nahimatay. Ano? Hindi ba nanidilaan ng tatay mo to? Hindi ko ba naranasan? Ikaw naranasan mo na. Nahimatay. Eh, ikaw ba naman nanay ka, yung anak mo, lahat pala ng posisyon nagawa. Ito pa, hindi ko nagagawa. Diba? Parang kung iisipin natin, matatawa tayo na, ganun ka kaano yung gagawin mo. Pagka alam mo na yung ginagawa ng mga kabataan ngayon. Pero pagka ikaw ang nanay, nang expect mo dun sa tahimik na anak mo walang ginagawa kasi malalaman mo lahat pala ng ginagawa pala niya. Pati pala mga kapitbahay ninyo, tsaka yung tricycle driver na sundo pala niya, pinapatulan niya. Diba? Kaya ngayong hindi lang sa mag-asawa ang dapat nag-uusap, kundi pati na yung mga magulang at saka yung anak ninyo. Tanungin ninyo, anak, ngayong ka na, may tanong ka ba? May gusto ka bang malaman? May gusto ka bang itanong? Yung ganun. Alam ko kasi sa atin, parang medyo awkward yung pag-usapan yung mga about sex, about sa kung ano-anong parte ng katawan. Kaya lang kailangan po sa panahon na yun. Kailangan tayo ang magsabi. Na, kasi yung iba, ano bang pakiramdam kapag pinasukat ko? O, bilang tayo, sabihin na natin masakit. Ang una, hindi masarap yan, masakit yan. At least alam niya na masakit yun. Eh kaya lang kasi yung iba, ayaw magtanong, experience na natin. So sila mismo. Eh magtataka ka, wala namang boyfriend ko, pero anong ginagawa sa sarili ko, ano-anong pinapasok. Kasi nga, pinapanood. Pagka binigyan ng cellphone, sabihin, bibigyan kita ng cellphone, pero may karapatan ako na check yung cellphone. Kasi sasabihin nila, privacy ko to ma'am. Huwag mong titingnan. Respeto, gagawin pa sa'yo, no? Kaya lang kasi, kailangan yung i-check. Kahit hindi nyo pahalata, pwede naman yun. I-copy ninyo, baka may marunong ng IT
yan. Lahat ng account ng ano, yung ipapasa sa account mo, parang pag binubuksan yan, nag-notify sa'yo, yung mga gano'n. Malalaman ninyo ano yung mga text. Nakakakikita niyo yung ano ng mga anak niyo. Lalo na pag babae. Mahirap po talaga pag babae yung mga anak natin. Pagka, alam ko naman kasi sa atin, gusto natin ibigay lahat ng gusto ng mga anak natin, pero hindi natin naiisip na yung sa emotional kaya nila nabibigay natin. Hindi po tayo puro mag-focus sa financial lang nila, pero dapat tignan din natin kung ano yung kailangan nila pagka nagtatanong, minsan tuloy tayo. Huwag kang tanong ng tanong ka, pinagtatatanong mo, bata ka pa, yung gaganunin mo, ay hindi na. Sabihin mo na kung yung tanongin mo na, tinatanong mo, ano yan, yung ganun mo, para at least sabihin niya. Saka huwag mo lang ano yung pag may tinatanong, yung bubuniwan mo, kasi matatakot mo talaga yan, hindi na magtatanong sa'yo. Tapos sa huli, ikaw kasi sisihin, ikaw kasi mami, tinatanong mo kung ano mangyayari pag pinasok mo, kung ngayon, umpis na, kasi hindi mo sinabi. Dapat sabihin na po. Maging ano na po tayong mga magulang, alam ko naman ano talaga yung mga conservative na dapat hindi pinag-uusapan yan. Bastos yung mga ganyang salita. Kaya lang sa pagsasabi mo ng gano'n, ay yung anak mo, yung mga nakakasalamuhan niya sa paligid niya, may mga naririnig siya na hindi niya naririnig, o may curious, may parang alam mo, parang naiingan niya na ako. Diba may iba na may isang klase na lahat ng ano nila nabuntis. Kasi parang usapan nilang magpapakalan na magpapabuntis sila lahat. Wala man lang kahit isa na, uy, hindi pwede yan kasi sabi ng mama ko, pagka nabuntis tayo, wala na kami nabukasan. Wala, sama-sama sila nabuntis na. Kasi yun daw ang proof na tunay silang magkakaibigan. Tapos ang masama pa nun, isa palang lalaki lang, pinagmulan. Asan yun? Yun na tunay na magkakaibigan. Gusto, isa lang ang tatay. Diba? Ang saklap. Kaya yun, kausapin po natin yung mga bata. Kasi bilang magulang, sa atin po talaga dapat magmula yung pagdidisiplina sa kanila. Hindi naman pwedeng iasa natin kay teacher. Kasi ang teacher, ituturo paano magbasa, paano magsulat. Kung saan may tuturo din nila yung magandang asal, halimbawa, mag-excuse, pagka lalabas, mag-CCR. Pero yung araw-araw na susundan yung mga anak natin, eh hindi na po. Dapat tayo mismo mga magulang ang magturo sa kanila. Saka yung mga pagka yung anak natin pinagalitan sa school, eh huwag naman natin awayin yung teacher, alangan namang aanuhin ng teacher yan kung wala namang ginawa. Tsaka ano yun, para maisip nila na, ay pwede pala akong pagalitan ng teacher, papayag pala si mama na gano'n, o di nag-aayos na siya. Kasi may ibang bata, napapansin pag nasa school. Kasi pag nasa bahay, hindi pinapansin, gusto sa school, mapapansin siya, siya nakikita. O ang gagawin, magwawala-wala doon, tapos tutulala ka, sisigawan mo si teacher. Ay, bakit nagalitan si anak mo? Ganito, ganito. Kasi yung anak mo, gagawin doon. Pinagalitan si teacher, mamaya ulit, o kaya bukas ulit, gagawin ko. Eh, kasi nakikita niya ay pinagtatanggol pala ako ni mama pagka inaaway ako ng teacher o sumisigawan o nagsumbong ako. Hindi araw-araw yung ang gagawin. Ano mangyayari sa anak? Dapat pagka alam po natin na kasalanan ng anak natin, yung paggalitan din naman natin, oo, at mahal natin yan. Kaya lang ayaw naman natin na sa lahat ng pagkakataon, sila ang nasusunod. Dapat sabihin na ako ang nanay, ako ang dapat masunod kasi ako ang masakit man sabihin, pero ako ang nagpapalamon sa'yo, ako ang nagbibigay sa'yo. Pag wala ako, wala kang may suot na magandang damit, wala kang sapatos, wala kang brief, wala kang panty. Diba? Kung iganon man natin, magkakaroon din naman ng ano yung natin, yung mga anak natin. Kaya lang yun nga, simulan natin na bata po po sila. Kasi pagka malalaki na po yung mga yan, mahirap na po talagang sawayin. Kasi pagkabata, yun na sabi ko, pwede pa yan eh, makukunan nila yan eh. Kaya lang pagka malaki na talaga, sa inyo yan eh. Lalo pag sabihin mo, alam mo ba, noon ganito? Oo, noon, kasi kayo nun eh. Ngayon, bago na eh. Bago ng pasal na yun, diba? Mas magaling pa. Kaya lang huwag naman kayo papayag na gano'n, no? Ayaw ko yung magulang na pupunta sa akin, kasi yung magulang pa yung iyak, tapos astang ano yung anak nila, ay sisigaw ko talaga yung anak nila kahit nasa araw ng tayo. Madami akong gano'n na babae pa yun, ha? Mas magaling pa sa tatay. Yung tatay ang umiiyak, eh, sabi ko, tatay, lumabas ka nga, bibigyan ko yung anak mo. Tapos sa kanya, kasi sobra, nakapang ano, akala mo, siya ang magpapakain sa lapit niya. Parang ano, sobrang-sobra yung mga ganun na, diba? Kaya siguro nga, kasi nung bata sila, susunod sila, tapos nung lumaki na sila, nung tanggihan na, kasi wala na nang manibigay, sasama na yun, parang iba lang. Kasi hindi pa nila nasusubukan yung bata na, ay hindi yan, mahal yan anak. Yun na lang, yung gano'n. Basta bili, kahit, ay, wala
pa yung ano, kasi bata pa yan. Eh, pag lumaki na yan, iPhone, ano ba ang pinaka-iPhone? Yun ang papabili. Eh, kaya ba natin yun? Eh, magkano ang sahod natin? Diba? Yun kasi ang yun ang ng mga bata, eh, mag-cellphone, mag-gadgets. Pero pagka naipaliwanag naman natin yan, alam na nila yan. Kasi pagka nagpupunta kami ng school, anong bili, may iba na sumasagot, may iba may nakatanong, kasi yung pa nila ano yung mga sinasabi namin, kasi yung pa nila alam. Mapapansin mo talaga, kaya ang sabi ko sa mga teacher, segregate po ninyo, yung sa tingin nyo ay medyo may sa pamilya o kaya iba yung asta sa school, para sila yung makausap namin. Kasi pag nakausap namin, may matinong sumagot eh. May iba naman na parang akala biro-biro lang. Tapos yun nga, may iba nananapot ng classmate, para at least maano sila. Kaya lang, pagka malalagay na nga, kahit anong sabihin namin, wala pa rin. So, yun lang naman ang sa mga anak natin. So, ingatan natin ito. Hindi na kung ano-ano dyan. Kasi lalabas ha. Lalo ito na kapang first number yan. Nakikita yung ano niya. May member po ba dito na nagpapaskan na ba? Iris scan, meron ba? Next year, may estapa ka ng kaso. Magkano pera ang na-estapa mo? Pag-aating milyon. Anong gagawin mo pag may sapina sa'yo? 1 year to 2 years talaga, mag-isip na kayo kung nakasama kayo doon. Ang iris scan, di ba, i-scan yung mata mo, nagpipirma ka, binibigay mo yung number mo. Sa mall, nakapila. Sa water eh. Meron. Iba mo dito. Bukawi, wala pa naman. Marilaw, meron. Sa water, Dito sa'yo, gagamitin, nag-loan na ng, anong pinakamurang niloloan na yun? Magkano binigay sa'yo? Magkano binigay sa'yo? 600? Ay, nakutungan ka. 2,000 ang pinakamurang loan ngayon. Yung iba, 1,500, wala kami binibigay 200 ang itutuha. O, di ba, nag-loan ka na, 2,000. Yun ang sinabi sa iyo, pero pinang-loan yan. Pag nag-loan ka online, pagalawin mo yung mata mo, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, harap. ID, pero nga, number. Pinang-loan sa'yo. Nung nag-loan sa'yo, 2,000 lang. Siyempre, may ibang member pa, bayaran yan, bayaran. Hanggang sa ilong yung pangalan mo, makaabot ng 500,000, wala nang nakikisama, di na babayaran yung 500,000 mo. Tapos, siya ang pangalan niya yun. Forever kasi magagamit yun. Pagka nagamit yun, anong gagawin mo? After mga 1-2 years siguro, kasi marami pang nag-member, wala pa kasi nagre-reklamo ngayon. 500,000 sa pinaka. Estafa ang kaso mo. Magiging syndicated pa kasi malakihan yun. Walang piyansa yun. Ang gagawin mo pag may sabi na dumating sa'yo, sasagot ka. O, affidavit, kung magkano? 6,000. 600 mo times 10? 100. Yun nga, ng world, diba? World up. Kahit ayong pirma, okay lang. Pero yung mata mo, ano? Hindi kasi kayo naniniwala sa amin. Pagka dumating talaga yung pagkakataon na gano'n ang mangyari sa inyo, 500,000 estafa ka, tapos magkano ang affidavit, 6,000 ang pinakamura. Baka next year pa, aabot ng 7,000 ang pagpagawa ng affidavit. Anong dapat mong gawin? Ngayon, sirain mo yung SIM mo, magbago ka ng mga account, pag-blatter mo. Pero once lang ang blatter mo. Bakit? Hindi sila maniniwala na ilang beses kang nagpa-blatter na nawawala yung SIM mo. At sabihin mo na hindi mo ginamit doon kasi ang nandun maka mo. Ang mata natin hindi nababago parang fingerprints niya. So once mo lang gagawin yun. Sa lahat ng barangay, ganun ang ginawa ko. Sisirain yung SIM, pa-blatter na nawala, pati yung lahat ng account na nakakabit doon sa number, papalitan lahat, deactivate lahat. Para pagdating ng panahon, sabihin natin, next year na, nagpa-blatter ka ngayong September, pero yung niloan mo kailan ka ng November? Kailan ka ng member? Kahit sabihin natin January ka nag-member, tapos ngayon mo pina-blatter na nawala yung SIM mo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, may 8 months. Baka sabihin natin, magkano ba, ay ilang buwan ba binabayaran yung 2,000 na utang na yung 2 months or 3 buwan? Kung
lalaki. 2,000 mo, maging 5,000, maging 8,000, mga ganon. O nakahiram na ng 10,000 nun. So, pagka next year, nakautang na siya ng 500,000, hindi na mabayaran. Bababaan ka ng sabi na ngayon, kailangan mong sumagot. Ang i-attach mo doon, yung letter ng barangay na nawala yung SIM card or sabihin mo nawala na yung cellphone mo, kaya pati yung number mo nawala na din. So, anong babayaran mo lang? Mula January hanggang September lang ang babayaran mo. Kung 10,000 yun, 10,000 lang ang babayaran mo. Kasi pagka hindi niyo ginawa yun, babayaran niyo yung 500,000 na yun. Kung magkano ang naiutang sa inyo. Kasi ang pangako kasi nila noon, ngayon magbibigay sila ng 1,2, tapos next month ulit daw, papadala ko ng Gcash yung another pa. Same lang. Pero dati kasi yan, 1,2, 1,8 ang bayad. Ikaw, 600 lang. Ang hatian nila daw ngayon, kasi 3,500 yun, ngayon nasa 1,2. Yung sa puntukan ngayon. Pagkagaling mo na yung number mo, kasi ngayon, yung registration ng SIM ngayon, hindi na umuuga. No? I-activate na kayo, lahat ng ano niyo sa Gcash, simutin na ninyo, tapos magpagdata kayo. Pero once na yung gagawin nyo na, kasi hindi sila maniniwala na buwan-buwan mapapalitan yun. Kasi baka pwede palang ganun. Sirain ko yung number ko, tapos ma-member ulit ako kasi mas malaki ang bayaran, tapos mag-data ulit kayo. Hindi pwede. Hahalata na kayo. Once lang, kung talagang na-invite na kayo doon at ibigay na ninyo, ano yun na po? Wala pa kasi po may wala po. Kasi bago pa lang yan, last year po ng mga second quarter namin nalaman na may mga ganyan. Dami na po. Pero marami na. Oo. Tapos parang legit siya kasi ano siya eh, dollar siya eh, hindi yen eh. Diba? Kaya akala nyo, nag-iipon lang yun. Pero magtaka naman, kaya may ramidin yan. Kung sino nag-invite, masusubo ka din sa kunin yan. Kasi sasabihin, ba't bakit may sabina? Ay, sabina ako, 500,000 ang utang ko. Kasi tatanungin mo eh, kung bakit may 500,000 ka, matitrace nila. Kung ano bang ginawa mo, paano ka ba nag-load ito? So yun yung ano ko, na dapat, pag-laran ko nila na nawala yung cellphone, pati yung SIM. Para ngayon pa lang, makat-na yun. Para hindi na Para kahit gamitin nila lang gamitin yung number mo na yun, kung kayong mata mo. wala na. Eh, sabihin, basta may data ka na nawala, ibig sabihin, pwede mong sabihin, kapiran na nawala yung SIM ko, ibang tao na yung gumamit. Kaya lang, ang masakit po kasi niyan, mata mo. Mata. Eh, hindi naman pwede mag-ilipat sa ibang tao yung mata mo. Diba? Ano mo kasi yun eh. Ang unang ginawa dyan, ang sabi daw sa Lulunggoy, merong mabait na taga itong bansa na magbibigay daw ng ayuda. Ang ginawa yun na, iris scan. Yan ang ano. Ngayon naman, ang ginagawa para daw hindi magamit sa scam yung mata, para hindi daw may scam, hindi daw ma-EI. Yun pala sila ang gumagamit ng EI. Para magamit nila pang yung Pero napakadaw. easy money po talaga siya. Oo. Kaya lang tapusin na yung ano nyo, kasi nahihirapan po talaga kayo. Yung 600 na nakuha mo pag nag-ano ka ng affiliate, counter affiliate, 6,000 po na yun. Magpa-private lawyer ka kasi hindi pwedeng sa amin yun. O, pag syndicated staff ka kasi nga maraming na ano, wala akong piyansa yun, parang sa trafficking. Kaya yun yung advice namin, hanggat walang nag-ano kasi niyan, walang nagre-reklamo. Sabi ko nga, pagka walang nagre-reklamo, walang bilhin. Pero pagdating ng panahon na yung tinulungan nila na app na yun, or yung ano na yun, online na yun, mauubusan nila ng pera kasi hindi nababayaran. Ito pa 500,000 o kaya 1,000,000 pa, o saan yun? Hindi po kayo pwedeng maniwala na may magbibigay ng ayuda, kailangan mag-scan yung mata nyo. Dati-dati, ang nangyari naman sa mga SIM card ay sa ano, sa Gcash, kapalit bigas, 1 kilo, 2 kilo, tsaka noodles, tsaka dilata. Ang kapalit nun, picture yung ID tsaka signature nyo para naman mag-register sa Gcash. Yung mga ginagamit na pang-scam. Nung matrace namin, taga-Tondo, walang paa, walang cellphone. Yun pala, tinakas lang yung pangalan. So mag-ingat tayo sa mga cellphone natin. Mga sinasalihan natin lalo na online. May nai-scam ka, binayaran mo na pero walang dumating na item eh. Eh yun pa kaya na may kukunin sa'yo. Eh basta pa kasi mo ngayon, isend mo lang yung Gcash mo, nahack na yung account mo. Paano kayo mata mo? Hindi, ano nyo yun para matapos na. Pero yung nasa once lang. Kasi pagka 2 beses na yun, magtataka na sila ng recibe na alam na kayo. Saka yung mga cellphone ninyo na yan, pagka may mga nagpicturean kayo hubad na katawan, o kaya may mga skandal kayo, mga sumubok, tingnan kung magaling silang bumili, huwag na ninyong ipasa yung cellphone nyo ha.
Pagka kasi na-upload sa social media yan, kahit anong gawin natin thumbnail, hindi na matatanggal yan. Matatanggal natin yung site kung saan nila pinost. Pero pag may nag-save, pwede ulit re-upload hanggang sa magka-apo-apo ng kalit lahat. Nandiyan pa rin yung scandal. Mayayaman sila, di ba? Yung mga may scandal, pero bakit hanggang ngayon meron pa din? Kasi huwag kayong magsasan na yung mga kumali pagkatawan ninyo, dapat mayayaman na yun. Mas maganda ang actual na lang. Actual na lang. Huwag na rin yung picturean. Gagamitin kasi sa inyo yun. Saka yung cellphone ninyo, pagka alam na ninyo may ganun, huwag na po ninyo ibibigay sa anak ninyo kasi baka mawala. Ma-recover yung laman ng cellphone ninyo. Huwag din kayo magbubukas ng account sa mga computer shop. No. Kasi ano nila yun, nahahack po nila yun. Mga nagbabayad ng online sa mall. Kasi ang ginamit ninyo, free wifi ng mall. Pagkagawa ng ng mall. Dati-dati credit card, no? Pero ngayon, mga free wifi. Napakahirap. Yung mga cellphone na yun, kung pwede lang itapon, no? Pati Gcash natin parang nauubos. Bakit nauubos ba? Yun pala, may nakakaano na. Tsaka nadudoble yung number natin eh. Diba? Pagka gusto natin ma-recover yung dating lumang SIM natin, pinapagawa lang sa SM, ma-recover na siya. Yun ang ano natin. Bantayan natin. Maganda na gamitin yung cellphone na yan, kaya lang may hindi maganda. So, yun yung hinapan. May mga tanong? Wala na. Naubos na nga sila. Umuwi na eh. Wala na